Dumating ang stroke na may babala. Walang malakas na ulan, walang kakaibang panaginip, walang hudyat na magpapahiwatig na sa araw na iyon, magbabago ang lahat. Si Rogelio ay 52 taong gulang, isang ama, isang asawa, at isang karaniwang lalaki na ang mundo ay umiikot lamang sa trabaho at pamilya. Araw-araw siyang bumabangon bago pa sumikat ang araw, umiinom ng kape sa basag na tasa, at naglalakad papunta sa maliit na talyer na matagal na niyang pinagtatrabahuhan. Hindi siya mayaman, ngunit sapat ang kinikita upang may maihain sa hapag at may maipadala sa eskwela ang mga anak. Sa umagang iyon, katulad ng nakasanayan, hinalikan niya sa noo ang asawa niyang si Lydia at ginitian ang 2 anak na abala sa paghahanda papasok ng paaralan. Walang kakaiba. Walang paalam na mas matagal kaysa dati. Ngunit bandang tanghali, habang nag-aayos siya ng makina, biglang nanlabo ang kanyang paningin. Ang tunog sa paligid ay parang lumayo, at ang kanyang kanang kamay ay biglang nawalan ng lakas. Tinangka niyang magsalita, ngunit walang malinaw na salita ang lumabas sa kanyang bibig, tanging ungol at hingal. Bumagsak siya sa sahig. Nang magising si Rogelio, ang kisame ay puti, at ang ilaw ay masyadong maliwanag. May amoy ng gamot at alkohol. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan, ngunit hindi sumunod ang kanang bahagi. Ang kamay na minsang sanay humawak ng wrench at martilyo ay nakahandusay lamang sa kama, parang hindi na kanya. Isang stroke, ayon sa doktor. Isang salitang kayang baguhin ang buong buhay ng isang tao sa isang iglap. Lumipas ang mga araw sa ospital. May mga dalaw noong una. Si Lydia ay palaging nasa tabi niya. Hawak ang kanyang kaliwang kamay, tahimik, nangingilid ang luha, ngunit pilit na matatag. Ang mga anak ay dumadalaw matapos ang klase, nag-iiwan ng mga ngiting pilit at mga tanong na hindi masagot. Ngunit habang tumatagal, nagbabago ang mga tingin. Ang mga tanong ay napalitan ng katahimikan. Ang katahimikan ay napalitan ng pagod. Hindi na makapagsalita ng malinaw si Rogelio. Ang mga salitang gusto niyang sabihin, "Pasensya na, lalaban ako, magiging maayos din ang lahat," ay nananatiling nakakulong sa loob ng kanyang isip. Ang tanging lumalabas ay putol-putol na tunog na mahirap intindihin. Isang hapon, narinig niya ang usapan sa labas ng kurtina ng ospital. "Hanggang kailan ganito?" tinig ni Lydia, pagod at mababa. "Matagal ang gamutan," sagot ng isang kamag-anak, at wala pang kasiguruhan kung makakabalik siya sa dati. Hindi niya nakita ang mukha ng asawa niya, ngunit ramdam niya ang bigat ng katahimikan pagkatapos ng mga salitang iyon. Pagkalabas niya ng ospital, hindi na siya bumalik sa talyer. Hindi na rin siya ang ama at asawang kilala niya noon. Ang kanilang maliit na bahay ay tila lumiit at ang bawat sulok ay nagpapaalala ng lahat ng hindi na niya kayang gawin. Unti-unting nagbago ang kilos ng pamilya. Si Lydia ay bihira nang tumingin sa kanya. Ang mga anak ay mas madalas na sa labas. May mga gabing kumakain siyang mag-isa, pinipilit isubo ang pagkain gamit ang kaliwang kamay habang nanginginig ang kanyang kanang bahagi. Hanggang isang gabi, dumating si Lydia na may daladalang bag. Hindi niya agad naunawaan ang nangyayari. Nakaupo siya sa silya, tahimik, pinagmamasdan ang bawat galaw ng asawa, ang paglalagay ng damit, ang pag-ayos ng mga gamit ng mga bata. "Rogelio," wika ni Lydia, hindi makatingin sa kanya. "Hindi ko na kaya." Gusto niyang magsalita, gusto niyang sumigaw, ngunit walang lumabas. "Hindi ito ang buhay na pinangarap ko," patuloy ng babae. "Kailangan ko ring isipin ang mga bata." Nakita niya ang mga anak na nakatayo sa pintuan. Hindi umiiyak, hindi rin lumalapit. Isang yakap. Iyon lang ang gusto niya. Isang huling hawak. Ngunit wala ring dumating. Umalis sila ng gabing iyon. Naiwan si Rogelio sa loob ng bahay. Mag-isa, nakaupo, nakatingin sa pintuan na matagal nang nagsara. Ang katahimikan ay bumalot sa kanya,
mas mabigat pa kaysa sa bigat ng kanyang katawan na hindi na gumagalaw ng buo. Sa unang pagkakataon, mula nang siya'y magkasakit, tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa sakit ng pagkawala. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, nagsimula ang isang laban na mas mahirap pa sa stroke. Ang laban ng isang amang iniwan at ng isang pusong kailangang matutong mabuhay muli kahit walang kasama. Nagising si Rogelio sa katahimikan na hindi niya nakasanayan. Walang tunog ng kubyertos, walang yabag ng mga paa ng mga anak na nagmamadaling pumasok sa paaralan. Walang mahinang pag-ubo ni Lydia mula sa kusina. Ang umagang dati puno ng maliliit na ingay ay napalitan ng isang katahimikang tila humihigop ng hangin sa buong bahay. Sinubukan niyang umupo, mabagal, maingat. Ang kanang bahagi ng kanyang katawan ay nananatiling mabigat, parang banyagang hindi niya makontrol. Kumapit siya sa gilid ng kama gamit ang kaliwang kamay, pilit na inaabot ang balanse. Nang tuluyan siyang makaupo, napapikit siya saglit, hindi sa sakit, kundi sa pagod, na tila mas mabigat pa kaysa kahapon. Walang naghanda ng almusal. Ang mesa sa kusina ay malinis, ngunit bakante. Ang mga upuang dating puno ng mga bata ay nakatupi at itinabi sa gilid. May mga bakas ng pag-alis, isang walang laman na estante, isang pader na mas malinaw ang kulay kung saan dati nakasabit ang larawan ng pamilya. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa kusina, hawak ang dingding bilang sandalan. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng katawan at ang kawalan ng katiyakan. Hindi na siya nagmamadali. Wala namang hahabulin. Pinilit niyang magtimpla ng kape. Ang kutsarang minsang hawak ng walang hirap ay nanginginig ngayon sa kanyang kamay. Ilang patak ang natapon sa sahig. Hindi niya agad pinunasan. Tinitigan niya lamang ito, parang ang bawat patak ay paalala ng kung gaano karaming bagay ang nagbago. Lumipas ang mga oras na parang walang galaw ang mundo. Ang araw ay umangat, bumaba, at muling umangat sa sumunod na umaga. Ngunit si Rogelio ay nanatiling naroon, sa pagitan ng kahapon at ng isang bukas na hindi pa niya kayang isipin. May mga sandaling tinangka niyang magsalita, kahit mag-isa. Binibigkas niya ang mga salitang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip. Ngunit ang lumalabas ay putol-putol, mabibigat na tunog na parang nabubulok sa hangin bago pa maging ganap na salita. Nais niyang tawagin ang mga anak. Nais niyang humingi ng tawad sa asawa. Ngunit ang katahimikan ay walang sinasagot. Isang hapon, may kumatok sa pinto. Matagal bago niya ito nabuksan. Sa labas, nakatayo ang isang kapitbahay, si Mang Ernesto, isang matandang lalaki na matagal nang nakatira sa kabilang bahay. May hawak itong supot ng pagkain at may bahagyang pag-aalala sa mga mata. Rogelio, wika nito, dahan-dahan, parang natatakot na baka masaktan ng katahimikan. Narinig ko ang nangyari. Hindi sumagot si Rogelio, tumango lamang siya, sapat na upang ipaalam na narinig niya. Ito, sabi ni Mang Ernesto, iniabot ang supot, para may makain ka. Tinanggap ni Rogelio ang supot gamit ang kaliwang kamay. Mabigat ito, hindi sa laman, kundi sa kahulugan. Hindi siya sanay tumanggap ng ganitong tulong. Noon, siya ang nagbibigay. Umupo si Mang Ernesto saglit sa silya sa sala. Hindi siya nagtanong. Hindi rin siya nangaral. Nanatili lamang siya roon, kasamang huminga sa parehong katahimikan. Bago umalis, nagsalita muli ang matanda. Kung kailangan mo ng kahit ano, huwag kang mag-atubiling magsabi. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihin na salamat. Ngunit ang lumabas ay isang mahinang tunog na halos hindi marinig. Pagkaalis ni Mang Ernesto, muling bumalik ang katahimikan, ngunit may bahagyang pagbabago. Hindi na ito ganap na hungkag. May bakas ng presensya, ng paalala na may mundo pa sa labas ng kanyang pag-iisa. Sa gabing iyon, nakaupo si Rogelio sa harap ng bintana. Tinitigan niya ang kalye, ang mga ilaw, ang mga dumaraang tao na may kani-kaniyang direksyon.
Naisip niya ang pamilya niya, kung nasaan man sila, kung iniisip din ba siya, kahit sandali. Hindi siya galit, hindi pa. Ang nangingibabaw ay pagkalito at lungkot. Isang pakiramdam na parang unti-unting nauubos ang lakas, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kawalan ng kasama. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang bagay na nanatili, ang kanyang paghinga. Mabagal, mabigat, ngunit naroon pa. At sa bawat paghinga, kahit hindi pa niya kayang pangalanan, may munting tanong na umuusbong sa kanyang dibdib. Kung iniwan na siya ng lahat, paano niya sisimula ng muling pagbangon ng mag-isa? Lumipas ang mga araw na halos magkakapareho ang anyo. Gumigising si Rogelio sa parehong oras, umuupo sa parehong silya, at tinititigan ang parehong pader. Ang oras ay tila hindi umaandar, o marahil ay siya ang tumigil. Sa mga sandaling iyon, natutunan niyang sukatin ang araw hindi sa liwanag ng araw, kundi sa pagod ng katawan at bigat ng dibdib. Isang umaga, napansin niyang hindi na sapat ang pag-upo. Ang katawan niya ay tila humihingi ng galaw, kahit kaunti. Tumayo siya, humawak sa mesa, at sinubukang maglakad ng mas malayo kaysa sa dati. Mula sala hanggang kusina, mula kusina hanggang pinto. Bawat hakbang ay may kasamang kaba, ngunit bawat hakbang din ay may kasamang patunay na hindi pa siya tuluyang nawawala. Sa harap ng salamin, huminto siya. Matagal na niyang iniiwasan ang sarili niyang anyo. Ngayon, napilitan siyang tumingin. Ang lalaking nasa harap niya ay payat, bahagyang nakayuko, at may mga matang puno ng pagod. Ang kanang balikat ay mababa, ang kamay ay nakalaylay, na parang hindi nakabilang sa kanya. Ngunit sa mga mata ring iyon, may nakita siyang pamilyar. Isang anyong minsang marunong magtiyaga. Tinangka niyang magsalita sa harap ng salamin. Dahan-dahan, maingat. Ang mga salita ay lumabas ng putol-putol ngunit naroon. Hindi malinaw, ngunit totoo. Hey! Nais niyang sabihin. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon. Ang mahalaga, hindi siya umatras. Hindi niya inilihis ang tingin. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hinarap niya ang sarili. Hindi bilang ama, hindi bilang asawa, kundi bilang isang taong sugatan ngunit buhay. Kinahapunan, bumalik si Mang Ernesto. May dala itong tinapay at ilang delatang pagkain. Ngunit higit sa mga iyon, may dala itong balita. May programa sa barangay, wika ng matanda. May therapist na dumadalaw tuwing linggo, para sa mga may stroke. Tahimik na nakinig si Rogelio, hindi agad siya tumugon. Ang salitang therapist ay parang malayo, parang hindi para sa kanya. Noon, siya ang sandalan ng iba. Ngayon kailangan niyang humawak sa tulong. Hindi sa pilitan, dagdag ni Mang Ernesto, pero makakatulong. Matagal bago tumango si Rogelio. Isang maliit na galaw, ngunit may bigat. Hindi ito pagsuko, ito ay pag-amin na hindi niya kayang mag-isa ang lahat. Sa gabing iyon, sinubukan niyang magsulat. Hawak ang lapis gamit ang kaliwang kamay. Mabagal at nanginginig, gumuhit siya ng mga letra sa papel. Hindi kumpleto, hindi pantay, ngunit sapat upang makabuo ng isang salita. Bukas. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng bukas para sa kanya. Hindi niya alam kung may babalik o kung may maghihintay. Ngunit sa salitang iyon may maliit na puwang, isang siwang na pinapasok ng liwanag. Bago siya matulog, umupo siya sa gilid ng kama at huminga ng malalim. Hindi na niya iniisip ang lahat ng nawala. Iniisip lamang niya ang isang hakbang na kaya niyang gawin kinabukasan. At sa katahimikan ng gabing iyon, sa pagitan ng takot at pag-asa, nagsimula ang isang bagong pagkilala. Na kahit iniwan siya ng mga mahal niya, hindi pa niya iniiwan ang sarili. Dumating ang unang araw ng therapy na may kasamang kaba at alinlangan. Hindi alam ni Rogelio kung ano ang aasahan, kung sakit ba o kahihiyan o pareho. Dumating ang therapist sa barangay hall ng maaga, may dalang banig, maliit na mesa, at tahimik na ngiti na hindi pilit.
Ang pangalan niya ay Mara. Hindi siya nagmadali. Hindi rin siya nagsalita ng mahaba. Pinagmasdan niya lamang si Rogelio. Ang tindig, ang paraan ng pag-upo, ang paggalaw ng kaliwang kamay na pilit inaakay ang kanang bahagi. Hindi natin kailangang tapusin ang lahat ngayon, wika ni Mara, malinaw at mahinahon. Isang galaw lang ang mahalaga. Sa unang pagsubok, hiniling niyang igalaw ni Rogelio ang kanang daliri. Walang nangyari. Ilang ulit siyang huminga, ilang ulit sinubukan. Nanatiling tahimik ang kamay. Hindi siya pinagalitan. Hindi rin siya kinunsol. Tumango lamang si Mara. Hindi ibig sabihin na wala, wika niya. Ibig sabihin, hindi pa. Ang mga salitang iyon ay tumimo kay Rogelio. Hindi pa, hindi wala. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit ang mga ehersisyo. Mabagal, masakit. May mga sandaling gusto niyang tumigil, lalo na kapag sumasabay ang sakit ng katawan sa bigat ng alaala. Ngunit sa bawat maliit na galaw, isang bahagyang pag-angat ng balikat, isang bahagyang paggalaw ng daliri, may munting tagumpay na hindi kayang ipaliwanag. Minsan habang nagpapahinga, napatingin si Rogelio sa labas ng hall. May mga batang naglalaro, tumatawa. May mga magulang na nakamasid. Tahimik. Naramdaman niya ang hapdi sa dibdib, hindi dahil sa inggit, kundi dahil sa pangungulila. Napansin ito ni Mara, ngunit hindi siya nagtanong. Sa halip, inalok niya ng pahinga. May mga sugat, wika niya, na hindi agad gumagalaw, pero gumagaling. Sa bahay, sinimula ni Rogelio ang pagsasanay mag-isa. Sa harap ng salamin, inuulit niya ang mga galaw. Hindi niya sinusukat ang progreso sa bilis, kundi sa tiyaga. May mga araw na tila wala siyang naaabot. May mga araw naman na may bahagyang pag-unlad. Isang gabi, napansin niyang gumalaw ang hinlalaki ng kanyang kanang kamay. Hindi malinaw, hindi tuloy-tuloy, ngunit gumalaw. Napaupo siya, tumitig, parang hindi makapaniwala. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak, tahimik lamang siyang huminga, ngunit ang dibdib ay parang gumaan kahit kaunti. Kinabukasan, muling bumalik si Mara. May progreso, wika niya matapos mapansin ang bahagyang pagbabago. Hindi malaki, pero totoo. Tumango si Rogelio. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng isang uri ng pag-asa na hindi nakadepende sa pagbabalik ng pamilya o sa awa ng iba. Isang pag-asang nakaugat sa sarili niyang kakayahang magpatuloy. Sa gitna ng mga hakbang na masakit, natutunan niyang ang pagbangon ay hindi isang biglaang tagumpay. Ito ay serye ng maliliit na desisyong inuulit araw-araw, kahit masakit, kahit mabagal, kahit walang nakapansin. At sa bawat hakbang, kahit gaano kaliit, unti-unting binubuo ni Rogelio ang isang bagay na matagal nang nawala. Ang tiwala sa sarili na kaya pa niyang mabuhay, kahit sa gitna ng katahimikan. Habang dahan-dahang umuusad ang katawan ni Rogelio, mas mabilis namang bumabalik ang alaala. Sa bawat sandaling nag-iisa siya sa bahay, ang katahimikan ay nagiging salamin. Ipinapakita hindi lamang ang kasalukuyan, kundi ang mga araw na puno ng ingay at buhay. May mga gabing nagigising siya sa gitna ng dilim, hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa bigat ng panaginip. Nakikita niya ang mga anak na bata pa, naghahabulan sa sala. Naririnig niya ang tawanan, ang pagtawag sa kanya kapag may kailangan, ang simpleng tanong kung kailan siya uuwi galing trabaho. Sa panaginip, buo pa ang kanyang katawan, malinaw ang kanyang boses. Pagmulat ng mata, bumabalik ang katahimikan. Sa umagang iyon, umupo siya sa lumang silyang kahoy sa tabi ng bintana. Ang silyang iyon ang paborito niyang upuan noon. Doon siya umiinom ng kape habang pinapanood ang mga anak na naghahanda papasok ng paaralan. Ngayon, bakante ang tanawin, ngunit hindi bakante ang alaala. Tinangka niyang magbukas ng lumang kahon na nasa ilalim ng mesa. Matagal na niyang hindi ginagalaw iyon. Sa loob, naroon ang mga litrato, mga sandaling pinili nilang itabi bilang patunay na minsan silang naging buo. Kinuha niya ang isa,
gamit ang nanginginig na kaliwang kamay. Isang larawan ng pamilya sa tabing dagat. Nakangiti silang lahat. Nakapulupot ang braso ni Lydia sa kanyang baywang. Ang mga anak ay hawak ang kanyang kamay, parang ayaw siyang pakawalan. Hindi niya namalayan ang pagpatak ng luha. Hindi siya nagalit sa litrato. Hindi rin siya nagtanong kung bakit. Tanging isang pakiramdam ng pangungulila ang dahan-dahang pumuno sa kanyang dibdib. Isang lungkot na hindi sumisigaw, ngunit hindi rin umaalis. Isinara niya ang kahon at ibinalik ito sa ilalim ng mesa. Hindi niya itinapon ang mga alaala. Hindi rin niya hinayaan ang sarili na malunod sa mga iyon. Unti-unti niyang nauunawaan na ang paghilom ay hindi paglimot. Ito ay ang kakayahang alalahanin ng hindi nababasag. Kinahapunan, dumalaw muli si Mang Ernesto. Naupo sila sa sala, magkaharap, parehong tahimik. May mga pagkakataong hindi na kailangan ng salita upang may maibahagi. May balita ka ba sa kanila? Tanong ng matanda, maingat. Umiling si Rogelio. Hindi niya alam kung dapat ba siyang masaktan o manhid. Ang kawalan ng balita ay tila naging bagong anyo ng paghihiwalay. Walang sigaw, walang paalam, ngunit tuloy-tuloy. May mga taong umaalis, wika ni Mang Ernesto matapos ang sandaling katahimikan. Hindi dahil ayaw na nila, kundi dahil hindi nila alam kung paano manatili. Hindi sumagot si Rogelio. Hindi niya alam kung ang mga salitang iyon ay aliw o paliwanag. Ngunit sa kaibuturan niya, may unti-unting pagtanggap na ang iniwan ay hindi laging sukatan ng halaga ng naiwan. Sa gabing iyon, nagsulat siyang muli, mabagal, pilit, ngunit mas malinaw kaysa dati. Hindi ko alam kung babalik kayo, pero natututo akong huminga. Hindi niya alam kung para kanino ang mga salitang iyon. Marahil para sa sarili, marahil para sa mga anak, marahil para sa hinaharap na hindi pa niya nakikita. Habang nakahiga sa kama, pinakinggan niya ang sariling paghinga. Mabagal, pantay. May mga sandaling bumibigat, may mga sandaling gumagaan. At sa pagitan ng mga alalang ayaw umalis at ng mga hakbang na patuloy niyang ginagawa, unti-unting nauunawaan ni Rogelio ang isang katotohanang hindi niya agad tinanggap. Ang pagkawala ay hindi palaging wakas. At ang alaala, gaano man kasakit, ay maaaring maging bahagi ng pagbangon. May mga umagang dumarating na mas magaan ang pakiramdam ni Rogelio. Hindi dahil wala na ang sakit, kundi dahil nasanay na siyang dalhin ito. Ang katawan ay hindi pa rin buo, ngunit ang isipan ay unti-unti nang natutong huminga sa gitna ng kakulangan. Sa mga sumunod na linggo, naging bahagi na ng kanyang buhay ang therapy. Hindi na siya kinakabahan tuwing pupunta sa barangay hall. Kilala na niya ang amoy ng sahig, ang tunog ng mga hakbang ng therapist, at ang pakiramdam ng banig sa ilalim ng kanyang katawan. Ang bawat galaw ay may kasamang pagod, ngunit hindi na kasing bigat ng dati ang loob. Isang umaga, may dumating na bagong mukha sa hall. Isang lalaking kaedad niya, may bahagyang pilay sa kaliwang paa. Tahimik itong naupo sa isang sulok, halatang nag-aalangan. Lumapit si Mara at ipinakilala sila sa isa't isa. Ang pangalan ng lalaki ay Victor. Hindi sila nagkamayan. Hindi rin sila agad nag-usap. Ngunit sa katahimikan, may pagkilala, isang uri ng pag-unawang hindi kailangan ng salita. Habang ginagawa nila ang kani-kaniyang ehersisyo, napapatingin si Rogelio kay Victor. Nakita niya sa mukha nito ang parehong pagod, ang parehong hiya, ang parehong pilit na pag-asa. Parang salamin, hindi ng dating sarili, kundi ng kasalukuyang laban. Matapos ang session, naupo sila sa labas. Walang nag-umpisa ng usapan. Hanggang sa si Victor ang unang nagsalita. Iniwan din ako, wika nito, diretso, walang paligoy. Hindi nagulat si Rogelio, tumango lamang siya. Hindi dahil may sakit ako, dagdag ni Victor. Kundi dahil hindi ko na raw sila kayang alagaan. Tahimik si Rogelio, hindi niya alam kung anong sasabihin, ngunit alam niyang hindi kailangan ng payo. Mas masakit pala, patuloy ni Victor, kapag buhay ka pero parang wala na.
Sa pagkakataong iyon, may bahagyang lumabas sa bibig ni Rogelio, isang tunog na hindi malinaw, ngunit may kahulugan, isang pagsang-ayon, isang pagkilala. Mula noon, hindi na siya nag-iisa sa therapy. May mga sandaling nag-uusap sila ni Victor, paunti-unti, mabagal, ngunit totoo. Hindi tungkol sa mga iniwan sa simula, kundi tungkol sa mga maliliit na bagay. Kung paano mas madaling bumangon sa umaga, kung aling ehersisyo ang mas masakit, kung alin ang nagbibigay ng kaunting ginhawa. Sa bahay, napansin ni Rogelio ang pagbabago. Hindi na niya palaging hinahanap ang mga wala. May mga oras na iniisip pa rin niya ang pamilya, ngunit hindi na iyon ang unang pumapasok sa isip sa bawat pagising. May mga araw na iniisip niya kung ano ang kaya pa niyang gawin, imbes na kung ano ang nawala. Isang hapon, may kumatok muli sa pinto. Hindi si Mang Ernesto. Isang babae ang nakatayo sa labas, may hawak na supot ng prutas. Kapit-bahay din siya, ngunit bihira nilang mag-usap noon. Ang pangalan niya ay Alma. Narinig ko na mag-isa ka, wika nito, bahagyang nahihiya. May sobra akong prutas. Baka gusto mo. Tinanggap ni Rogelio ang supot. Hindi niya alam kung paano magpasalamat ng buo, ngunit tumango siya at ngumiti. Isang ngiting pilit, ngunit totoo. Kung kailangan mo ng tulong sa bahay, dagdag ni Alma, sabihin mo lang. Hindi kailangang mag-isa palagi. Nang magsara ang pinto, naupo si Rogelio at matagal na nakatitig sa supot ng prutas. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa alok na hindi niya hinihingi ngunit kusang ibinigay. Sa gabing iyon, nagsulat siyang muli. May mga umalis, pero may mga nananatili. Hindi niya alam kung hanggang kailan ang mga taong iyon mananatili. Hindi rin niya inaasahan na papalitan nila ang mga nawala. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nauunawaan niya na ang buhay ay hindi natatapos sa pag-iwan. Minsan, ito'y nagpapatuloy sa mga tahimik na presensya, sa mga taong hindi nangako ng pagbabalik, ngunit piniling manatili sa kasalukuyan. Dumating ang isang araw na hindi inaasahan ni Rogelio. Isang araw na walang espesyal na marka, ngunit may dalang mabigat na kahulugan. Habang naglalakad siya pauwi mula sa therapy, may nakitang pamilyar na anyo sa dulo ng kalsada. Hindi agad niya nakilala. Ang anyo ay mas matangkad na ngayon, mas payat, at may kilos na hindi na bata. Isa sa kanyang mga anak. Tumigil si Rogelio. Ang mundo sa paligid ay tila bumagal. Ang mga tunog ay naging malabo, at ang tanging malinaw ay ang tibok ng kanyang dibdib, mabagal, ngunit malakas. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o hahayaan na lamang na lumipas ang sandali. Nauna ang anak na lumapit. Tay, wika nito, mahina, parang natatakot na baka hindi marinig. Gusto niyang sumagot agad. Gusto niyang tawagin ang pangalan ng anak, ngunit ang katawan at bibig ay hindi sumunod sa bilis ng damdamin. Lumabas lamang ang isang putol na tunog, hindi malinaw, ngunit sapat upang ipaalam na narinig niya. Tumayo sila sa gitna ng kalsada, magkaharap, walang ibang saksi. Hindi alam ng anak kung saan titingin. Si Rogelio naman ay pilit na hinahanap ang mga salita na matagal nang nakakulong sa kanya. Kamusta ka? Tanong ng anak, maingat. Tumango si Rogelio. Itinaas niya ang kaliwang kamay at marahang itinuro ang dibdib. Isang kilos na nagsasabing buhay pa, kahit hindi perpekto. Tahimik ang anak sandali. Gusto kitang makita, wika nito. Pero, hindi ko alam kung paano. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Ang totoo, hindi rin niya alam kung paano niya gustong makita ang anak, bilang ama na nasaktan, o bilang taong nagpapatawad. Sa huli, pinili niya ang katahimikan na hindi nagtataboy. Naglakad sila ng magkatabi, mabagal, papunta sa bahay. Walang hawakan ng kamay, walang yakap. Ngunit ang distansya sa pagitan nila ay hindi na kasing laki ng dati. Sa loob ng bahay, tumingin ang anak sa paligid. Ang mga bakanteng espasyo ay halata. Ang katahimikan ay mabigat, ngunit hindi na nakakatakot. Umupo sila sa sala, magkabilang dulo ng mesa. Ma, hindi pa handa,
wika ng anak matapos ang sandali. Pero gusto kong malaman kung okay ka. Tumango si Rogelio. Hindi niya hinanap ang paliwanag. Hindi niya hiningi ang pangako. Ang pagdating ng anak ay sapat na para sa araw na iyon. Bago umalis, tumigil ang anak sa may pinto. Babalik ako, wika nito. Hindi ito pangako. Isa itong posibilidad. Nang magsara ang pinto, umupo si Rogelio at ipinikit ang mga mata. May kirot sa dibdib, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa paggalaw ng isang sugat na matagal nang nanahimik. Sa gabing iyon, nagsulat siya ng mas malinaw kaysa dati. Hindi pa buo. Pero hindi na rin wala. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hinarap ni Rogelio ang isang bahagi ng nakaraan. Hindi upang singilin, kundi upang kilalanin. At sa pagharap na iyon, may nabuksang pinto, hindi patungo sa agarang pagbabalik, kundi patungo sa dahan-dahang pag-uusap. Isang hakbang, isang tinig, isang araw na hindi natahimik gaya ng dati. Hindi agad bumalik ang anak kinabukasan. Hindi rin sa sumunod na linggo. Ngunit ang sandaling iyon sa kalsada ay nanatili kay Rogelio hindi bilang pangako, kundi bilang patunay na may mga pintong maaaring bumukas kung hindi niya isasara ang sarili. Sa mga araw na sumunod, mas naging maingat siya sa bawat galaw. Hindi dahil sa takot na masaktan ang katawan, kundi dahil sa pag-iingat sa damdamin. Ayaw niyang umasa ng sobra. Ayaw rin niyang manatiling sarado. Natutunan niyang manatili sa gitna, isang lugar na hindi ganap na masaya, ngunit hindi na rin lubusang wasak. Nagpatuloy ang therapy. Mas mahirap ang mga ehersisyo ngayon, mas hinihingi ang balanse at koordinasyon. Ngunit may mga sandaling napapangiti si Mara habang pinagmamasdan siya. Mga sandaling mas malinaw ang pag-unlad kaysa sa inaasahan. May lakas ka, wika nito isang umaga. Hindi lang sa katawan. Hindi na kailangang ipaliwanag. Alam ni Rogelio kung ano ang ibig sabihin. Ang lakas na iyon ay hindi bigla ang sumulpot. Nabuo ito sa bawat araw na pinili niyang bumangon kahit walang naghihintay. Sa labas ng therapy, mas madalas na rin ang pakikipag-usap niya kay Victor. Hindi na lamang sila nagbabahagi ng karanasan sa sakit, kundi pati sa mga bagay na gusto pa nilang gawin. Mga pangarap na hindi na kasing laki ng dati, ngunit mas totoo. Minsan, napag-usapan nila ang posibilidad ng pagtatrabaho muli kahit hindi sa dating anyo. Hindi natin kailangang bumalik sa dati, wika ni Victor. Pwede tayong mag-umpisa sa iba. Ang ideyang iyon ay nanatili sa isip ni Rogelio. Isang hapon, muling kumatok ang pinto. Si Alma ang naroon, may dalang lutong ulam. Hindi siya nagtagal. Iniwan lamang niya ang pagkain at isang maikling ngiti, isang paalala na ang pag-aalaga ay hindi laging kailangang ipaliwanag. Kinagabihan, umupo si Rogelio sa mesa at kumain ng hindi nagmamadali. Pinakiramdaman niya ang bawat subo, ang bawat paghinga. Sa mga ganitong sandali, natutunan niyang pahalagahan ang mga bagay na dati minamadali. Pagkatapos kumain, kinuha niya ang papel at lapis. Nagsulat siya, hindi na para sa mga nawala, kundi para sa mga darating, kahit hindi pa malinaw kung sino sila. May mga araw na tahimik, at may mga araw na may kaunting tinig. Pareho silang bahagi ng buhay. Bago matulog, tumingin siya sa bintana. Ang kalye ay tahimik, ngunit may ilaw. Hindi maliwanag, ngunit sapat upang makita ang daraanan. Sa pagdampi ng antok, malinaw sa kanyang dibdib ang isang katotohanan na dahan-dahan niyang tinatanggap. Ang paglapit ay hindi palaging pagbabalik sa dati. Minsan ito'y pagbuo ng bagong anyo ng ugnayan. Mas maingat, mas totoo, at mas handang umunawa. Hindi dumating ang pagpapatawad bilang isang malinaw na desisyon. Wala itong eksaktong oras o petsa. Dumating ito sa mga pagitan, sa mga sandaling tahimik, sa mga paghinga na hindi na masyadong mabigat, sa mga alaala na hindi na agad sumusugat. Isang umaga, habang naghahanda si Rogelio para pumunta sa therapy, napansin niyang mas mabilis na ang kanyang kilos. Hindi pa rin buo ang galaw, ngunit may tiwala na sa bawat hakbang.
Ang dating pag-aalinlangan ay napalitan ng pag-iingat na may tapang. Sa labas ng bahay, nakita niya ang anak, nakaupo sa bangketa, hawak ang isang supot. Hindi siya agad nagsalita. Tumayo lamang siya roon, tila naghihintay ng tamang sandali. Tay, wika ng anak matapos mapansin siya. May dala akong pagkain. Tumango si Rogelio. Pinapasok niya ang anak sa bahay, hindi bilang pagtanggap ng lahat ng nangyari, kundi bilang pagbubukas ng pinto sa kasalukuyan. Kumain sila ng tahimik, walang paliwanag, walang paghingi ng tawad. Ngunit sa katahimikan, may mga salitang hindi kailangang bigkasin, na ang sakit ay hindi agad nawawala at ang paglapit ay nangangailangan ng oras. Nahihirapan pa rin, wika ng anak matapos ang sandali. Hindi niya alam kung paano haharap. Hindi nagpakita ng galit si Rogelio. Hindi rin siya nagtanong kung kailan babalik ang asawa. Sa halip, itinaas niya ang kaliwang kamay at marahang itinuro ang dibdib. Isang kilos na matagal nang naging wika niya. Naiintindihan ko. Buhay pa ako. Lumuwag ang balikat ng anak. Babalik ako, wika nito. Hindi ko alam kung kailan, pero babalik ako. Hindi iyon pangako ng pagbabalik ng dati. Isa itong pag-amin na may ugnayang ayaw pang tuluyang maputol. Pag-alis ng anak, umupo si Rogelio at matagal na nakatingin sa pinto. Hindi na siya nakaramdam ng matinding lungkot. May kaunting hapdi, oo, ngunit may puwang na rin para sa pag-unawa. Sa therapy, napansin ni Mara ang pagbabago. Mas magaan ka ngayon, wika nito. Tumango si Rogelio. Hindi niya kayang ipaliwanag ng buo, ngunit alam niyang may naibaba siyang bigat, hindi dahil may bumalik, kundi dahil may pinakawalan siya. Kinagabihan, nagsulat siya muli. Ang pagpapatawad ay hindi palaging sinasabi. Minsan, ito'y pagpili na huwag nang magbitbit ng galit. Hindi niya alam kung napatawad na niya ang asawa. Hindi rin niya alam kung kailan niya ganap na mapapatawad ang sarili. Ngunit sa sandaling iyon, sapat na ang hindi na siya naghihintay ng kapalit para gumaan ang loob. At sa pagitan ng mga pagbisita, mga tahimik na pagkain, at mga hakbang na mas tiyak kaysa dati, natutunan ni Rogelio ang isang anyo ng kapayapaan. Ang kapayapaang hindi umaasa sa pagbabalik ng lahat, kundi sa kakayahang magmahal kahit may hangganan. Hindi dumating ang wakas bilang isang malakas na pangyayari. Walang anunsyo, walang pagdiriwang. Dumating ito sa anyo ng isang ordinaryong umaga. Ang araw ay sumikat, ang hangin ay dumaan sa bintana, at si Rogelio ay nagising na may katahimikang hindi na mabigat. Bumangon siya mula sa kama nang mas tiyak ang hakbang kaysa dati. Ang kanang bahagi ng kanyang katawan nananatiling mahina, ngunit hindi na ito hadlang sa bawat galaw. Natutunan na niyang pakinggan ang sarili, kung kailan dapat huminto, kung kailan maaaring magpatuloy. Sa kusina, nagawa niyang magtimpla ng kape nang hindi natatapon. Isang maliit na tagumpay, ngunit nginitian niya ito. Umupo siya sa silya malapit sa bintana at uminom ng dahan-dahan, pinagmamasdan ang mundo sa labas. Ang mga taong papasok sa trabaho, ang mga batang naglalakad papuntang paaralan, ang buhay na nagpapatuloy kahit walang hinihintay na paliwanag. Sa mga sumunod na linggo, nagbago ang takbo ng kanyang mga araw. Hindi na umiikot lamang sa therapy at pahinga. Tinulungan siya ni Mang Ernesto na makahanap ng munting gawain sa barangay. Pag-aayos ng mga sirang upuan, paglinis ng bakura ng hall, mga trabahong hindi nangangailangan ng bilis, ngunit nangangailangan ng tiyaga. Hindi siya bumalik sa pagiging haligi ng pamilya. Hindi rin siya bumalik sa dating lakas. Ngunit may naibalik sa kanya. Ang pakiramdam na may silbi pa siya. Minsan, dumadalaw ang anak. Hindi palagi, hindi rin matagal. Ngunit sa bawat pagdalaw, mas nagiging magaan ang usapan. Minsan, sabay silang kumakain. Minsan, tahimik lamang silang nakaupo. Walang pilit na pag-uusap tungkol sa nakaraan. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Hindi na rin hinanap ni Rogelio ang pagbabalik ni Lydia.
Hindi dahil hindi siya nasasaktan, kundi dahil natutunan niyang hindi lahat ng iniwan ay kailangang habulin upang maging buo. May mga pag-ibig na nagwawakas hindi sa galit, kundi sa kawalan ng kakayahang manatili. Isang hapon, habang pauwi mula sa barangay hall, huminto si Rogelio sa gitna ng kalsada, ang parehong lugar kung saan niya unang nakita muli ang anak. Tumayo siya roon sandali, huminga, at tumingin sa langit. Hindi na siya galit, hindi na rin siya nagtatanong kung bakit siya iniwan. Ang tanong na lamang na mahalaga ay kung paano niya ipagpapatuloy ang buhay na nanatili. Sa gabing iyon, nagsulat siya sa papel. Hindi na mabagal, hindi na pilit. May mga nawala. May mga umalis. Ngunit may buhay na nanatili. Tinupi niya ang papel at inilagay sa kahon kasama ng mga lumang alaala. Hindi niya ito itinabi bilang sugat, kundi bilang patunay ng kanyang paglalakbay. Bago matulog, humiga si Rogelio at ipinikit ang mga mata. Ang katahimikan ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito hungkag. Ito ay katahimikang may laman, may paghinga, at may pagtanggap. At sa gitna ng katahimikang iyon, natutunan ng isang amang iniwan na ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kung sino ang nanatili o umalis, kundi sa kakayahang bumangon, magmahal, at mabuhay. Kahit mag-isa, kahit tahimik, kahit may sugat, wakas.